Dear Dr. Love, good evening po. First of all, I want to thank you for having a show that gives insights and pieces of advice to people like me who are confused and in need of words of wisdom. Itago niyo lamang po ko sa pangalang Christine, mula po ko sa Liloan, Cebu Province. I am in my early 40s and 8 years married. I am an ophthalmologist and my husband is a certified public accountant. We have our own ophthalmology shop and we also own a franchised coffee shop. My husband is very loving and supportive. We are so in love with each other kahit ilang taon na kaming kasal. We love going on travels here and abroad. We also give each other alone time. Lumalabas ako with my female friends and he also has time for his marathon and triathlon events and so on. Kung tutuusin, everything seems perfect, Dr. Love. We almost have everything except for one thing. Wala pa po kaming anak. Sa first 3 years ng marriage namin, we were not really that pressured na magkaanak agad. But when more years passed, the longing to be pregnant became intense. We're both capable naman of having children kasi nagpa-check up na kami. We also tried fertility injections pero wala pa rin. Dr. Love, alam kong may dahilan ng Diyos kung bakit kailangan naming pagdaanan ito, pero may mga pagkakataong nagdaramdam po ako. Para kasing pinagkaitan kami ng chance to have children or at least a child. Dumating na rin kami sa point na we no longer talk about this kasi alam naman naming pareho kaming masasaktan. Kung minsan naiinggit ako sa mga magulang na anak ng anak. Tapos naiinis sa kanila kasi pinababayaan lang din ang mga bata. I believe naman na mabuti kaming tao at Kristiyano ng asawa ko, but do we really deserve this? Naaawa na rin kasi ako sa mister ko at sarili ko. Para rin kasing hindi kompleto ang pagiging mag-asawa namin dahil walang anak na kasama. At my age, umaasa pa rin po ako, Dr. Love, kasi may cases naman ngayon na nagkakaanak pa even at their early and mid-40s, or am I just hoping against hope? Dapat ko na bang tanggapin na wala na kaming pag-asang magkaanak pa? Ngayon pa lamang, nagpapasalamat na po ako sa magiging advice niyo, Dr. Love. I believe in your words of wisdom, lalo na't you are a religious person. Again, thank you so much and God bless you more and more. At sana, marami pa kayong matulungan. Gumagalang, Christine ng Liloan, Cebu. Maraming salamat sa iyo, Christine. Ang daming istorya ang naalala ko. I have a compadre and his name is Joel Cruz. Si Joel Cruz, yung gusto niyang magkaanak, kaya lang, Lord of Sense. Gusto niyang magkaanak, kaya lang wala siyang asawa. No? And so, what he did was, kaya niya, may pera yung tao. No? Ang ginawa niya ay kumuha siya ng, anong tawag doon, yung mga babae na surrogate mother. He went to Russia at meron siyang nahanap, matagal ang proseso. Meron siyang nahanap na isang babae na sa palagay niya magandang quality para maging nanay, mapagkunan ng genes ng kanyang mga anak. Isang Russian.
And ginawa niyang surrogate mother. So, nagpirmahan sila and everything. He spent so much. Alright. So, hindi lamang isa, 2 bata, 3 bata ang dinala ng babaeng yon. Katunayan, kay Joel, lahat ng anak niya kambal. Lahat ng anak niya kambal. Yung isa sa anak niya ay inaanak ko sa binyag. Alright. So, isa yon sa mga storya na naalala ko. At gayon, malalaki na yung mga anak niya. Dalagita na yung mga panganay niya, no? At nakasama namin ang buong pamilya ng Joel Cruz. Ultimong, yung kanyang 8 anak, nanay niya, kapatid niya, security, yaya, kasama namin sa Holy Land. So, nag-arkila ako ng isang minibus para maisakay sila doon. Ano? Joel Cruz, napakabait yan, kumpare ko. And then, yung kasaysayan ng aking manugang, Christine, yung aking manugang na babae, na naku, ilang taon na, ay hindi pa rin nagdadalang tao. And so, may isang naging pilgrim ako na obstetrician and gynecologist. Itinanong ko sa kanya, may posible pa ba? Kasi ang problema daw, baluktot yata yung fallopian tube or something. So, patuloy ang pagdarasal namin na sana ay, mabiyayaan ng Diyos. At naniniwala ako na itong si Dr. Annie Orel ng Las Piñas ay sugo ng Diyos para matulungan siya. Alam niyo, nagdalang tao yung aking manugang despite the fact na baluktot yung fallopian tube. And then, Christine, there is a story of the Blessed Mother na wala namang lalaki sa buhay niya, wala siyang kilalang lalaki, pero nagdalang tao siya. And then there's the story of Saint Elizabeth na matanda na, no? Matanda na sa Saint Elizabeth at nagdalang tao pa rin siya dahil kagustuhan ng Diyos. And of course, the parents of Mama Mary, si Saint Anne and Saint Joachim, ay mga matatanda na rin at baog si Saint Anne, pero nagdalang tao pa rin. At isinila nga si Mama Mary. So, nothing is impossible with God. Ang sabi nga ng Saint Gabriel, nothing is impossible with God. Now, who are we to question God? Diba? Who are we to question God? Do we really deserve this? Yan ang tanong niya. Why not? Why not? Do you think it's a punishment? I don't think so. Maybe I agree with you that God has plans for you. Hindi natin alam kung ano ang plano ng Diyos, but siguro maaari nating ialay sa Diyos ang bagay na ito bilang offering sa Kanya. Kung sakaling hindi man tayo magdalang tao. But don't lose hope. Huwag kang mawala ng pag-asa. In God's time, at ikaw naman ay nasa linya ng medisina, and I'm sure meron kang mga kakilala at mga kaibigan na mga obstetrician and gynecologists na maaaring makatulong sa inyo. But most of all, huwag nating alisin ang pagtitiwala natin sa Diyos. At kung sakali man na dumating tayo sa pagkakataon na talagang hindi tayo magdadalang tao, may iba't ibang paraan. Maaari tayong mag-adapt, no? Maaari tayong tumulong sa pagpapalaki, pagpapaaral sa ating mga pamangkin, anak ng ating mga kapatid, and things like this. Pero tingnan natin sa higit na maganda at makabuluhang pananaw, kung ito ang kalooban ng Diyos, well then so be it. Hindi natatapos ang buhay ninyong mag-asawa kahit wala kayong anak.
Totoo na mayroong mga taong biniyayaan ng Diyos at inaasahan ng Diyos na pagyayamanin ang mga biyayang ito ng mga anak na kaloob ng Diyos sa kanila, pero pinababayaan nila. Nakalulungkot. Sa inyong mag-asawa, huwag tayong mawalan ng pag-asa habang tayo nabubuhay. Kung ating paninindigan ang pangako ng Anghel Gabriel sa Mahal na Birheng Maria during his apparition, the annunciation of the angel Gabriel, when he announced to Mama Mary na siya ay magdadalang tao at ang anak ng Diyos, ang kanyang magiging anak. Sinabi niya na ang kanyang pinsan na si Isabel o Elizabeth ay nagdadalang tao na, bagamat siya ay may edad na. Ang bagay na ito ay pinatutuhanan ng isang anghel ng Panginoon at sinabi niya, nothing is impossible with God. Kaya ang ating masasabi sa iyo, Christine, huwag tayong mawala ng pag-asa. Kaisa mo ang programang ito sa panalangin na naway dinggin ng Diyos ang iyong kahilingan. At kung sakali mang ito ang kaloob sa iyo ng Diyos sa inyong mag-asawa, tanggapin natin ang may pag-asa at maluwag na kalooban. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.